Diretso tayo sa punto. Ito ay ikaw. Ito ang unang araw mo sa trabaho sa aduana. Nakasusuot ka ng bagong plantsadong uniforme. Ang iyong mga sapatos ay nagsasqueak pa habang naglalakad. Amoy ng murang kape at mga lumang papel ang hangin sa gusaling naghahandog sa hangganan. Huminga ka ng malalim. Sinasabi mo sa iyong sarili na ngayon nagsisimula ang tunay mong buhay. Matagal mo nang inaasam na magkaroon ng trabahong ito. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa romantikong ideya ng pagtatanggol sa bansa. Sa akademya, tinatawag kang idealista. Ang uri ng tao na laging nagtataas ng kamay para sumagot sa lahat ng tanong. Yung taong nagmi-memorize ng buong mga batas. Ngayon, narito ka na sa wakas. Tinitingnan ka ng iyong supervisor mula sa pintuan. Ang pangalan niya ay Ramirez. May pagod na tingin ng isang taong nakakita na ng napakarami. Hinaplos ka niya sa balikat. Sabi niya, ang unang panuntunan ay simple. Tumingin ka ng may ngiti. Akala mo biro lang siya. Hindi ngumiti si Ramirez. Pagkatapos ay iniabot niya ang unang ipapasok mong posisyon. Isang maliit na kahon ng inspeksyon. Dito mo kokontrolin ang walang katapusang pila ng mga truck na tumatawid sa hangganan. Umalis ka at umupo sa harap ng monitor. Ipinapakita ng X-ray ang mga container na puno ng mga nakakabagot na bagay. Mga gamit sa bahay, damit, mga pyesa ng makina. Lahat ay mukhang rutinaryo, maging medyo nakakabigo. Inaasahan mong may mas kapanapanabik pa. Dumating ang unang truck 10 minuto matapos iyon. Isang matabang driver na may bigote, nagdadala ng mga pakwan. Maraming pakwan. Iniabot niya ang mga dokumento. Mukhang tama ang lahat. Ngunit naaalala mo ang isang itinuro sa'yo. Sa unang araw, kailangan mong inspeksyonin ang lahat para matuto. Kaya't itinaas mo ang kamay ng may awtoridad. Huminto, pulang ilaw, inspeksyon. Napabuntong hininga ang driver. Alam mong ayaw nila kapag ganun ang ginagawa ng mga baguhan. Binuksan mo ang container. Libu-libong pakwan. Pumili ka ng isa at pinutol ito. Prutas lang. Natawa ang driver. Sabi niya, lagi nang nangyayari yan sa mga bago. Medyo nahihiya ka, pero proud. Sinunod mo ang protokol. Tinitingnan ka ni Ramirez mula sa malayo. Bahagyang tumango siya. Dumating ang pangalawang truck, nagdadala ng kasangkapan. Walang kakaiba. Ang pangatlo ay may mga pyesa ng makina. Malinis ang lahat. Lumipas ang mga oras. Magsimulang mag-relax ka. Maaaring hindi ganoon kadramatik ang trabaho tulad ng inaasahan mo. Pagdating ng ika-4 na truck. Matanda na ito. Napakatanda. Nagbabalat ang pintura ng trailer. Nagdadala ng kakaibang kargamento. Mga estatwa ng plaster. Sandaang pira at higit pa. Mga anghel. Mga santo. Mga relihiyosong figura. Iniiwasan ng driver ang iyong mga mata. Iniabot ang mga papeles na nanginginig ang kamay. Sabi niya, para sa isang souvenir shop ang mga ito. Marahil dahil sa bigat ng truck. Marahil dahil sa katahimikan ng driver. Marahil dahil sa kutob sa iyong sikmura. Nagdesisyon kang inspeksyonin. Pulang ilaw. Sumagot agad ang driver. Sabi niya, delikado ang plaster. Pwede mong mabasag ang lahat. Lalong pinalala nito ang iyong kuryosidad. Sumampa ka sa trailer. Kumuha ng isa sa mga estatwa. Isang anghel na may nakalatag na mga pakpak. Napakabigat. Mas mabigat kaysa sa nararapat. Pinatama mo ang base ng dahan-dahan. Tumutunog itong hungkag. Pero nakarinig ka rin ng tunog na parang metaliko. Nakapikit ka ng bahagya. Uminom ka ng isang kasangkapang pambukas. Sa pamamagitan nito, nabasag mo ang maliit na bahagi ng pedestal. At doon mo ito nakita. Sa loob ay may mga pakete na balot sa plastik. Puting pulbos.
Maraming puting pulbos. Natutulala ka. Nakita mo ang iyong unang kargamento ng kokaina. Malakas ang pintig ng puso mo na halos marinig mo. Tiningnan mo ang driver. Maputla siya. Parang alam niyang tapos na ang lahat. Tumawag ka sa radyo. Nangaral ng tulong. Sa loob ng ilang minuto, napuno ng mga opisyal ang lugar. Dumating si Ramirez nagmamadali. Tiningnan ang loob ng nabasag na estatwa. Humuni siya ng papuri. Sabi niya, nakumpiska mo ang halos 1 tonelada. Pinapurihan ka ng lahat. Pakiramdam mo ay bayani ka. Unang araw mo pa lang. At nahuli mo na ang mga nagbebenta ng droga. Inaresto ang driver. Kumuha ng mga litrato ang mga kamera. Mabilis na dumating ang lokal na reporter. Tinatanong ka, paano mo ito natuklasan? Ano ang naramdaman mo? Sumagot ka ng natataranta. Gabing iyon, umuwi kang masaya. Sinabi mo ang lahat sa asawa mo. Yumakap siya sa iyo ng buong pagmamalaki. Sabi niya, alam niyang espesyal ka. Natutulog ka na iniisip na ginawa mo ang tama. Ngunit sa 3:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono mo. Hindi kilalang numero. Sumagot ka ng kalahating natutulog. May isang kalmadong boses sa kabilang linya. Binanggit ang buong pangalan mo, kasama ang tirahan mo. Pagkatapos, may binanggit na isang partikular na detalye. Ang kulay ng bisikleta ng anak mo. Agad kang naupo sa kama. Nagpatuloy ang boses. Sabi nito, nagkamali ka ng maliit ngayong araw. Hindi dapat binuksan ang mga estatwa. Sinubukan mong sumagot, ngunit naputol ang tawag. Tinitingnan mo ang telepono. Marahil biro lang ito. Sinubukan mong matulog ulit. Kinabukasan, bumalik ka sa trabaho. May kakaibang pakiramdam. Sobrang tinitingnan ka ng mga tao. May ilan na nakangiti. May iba naman hindi. Tinawag ka ni Ramirez sa opisina niya. Isinara niya ang pinto. Muling pinapurihan ka sa pagkumpiska. Pagkatapos ay may inihain siyang kakaibang tanong. Tinanong ka kung totoo bang buhat sa kutob lang binuksan mo ang estatwa o may nag-utos na gawin mo yon. Mabagal mong sinabing hindi. Sabi niya, minsan delikado ang kutob. Hindi mo maintindihan ang ibig niyang sabihin. Bago ka lumabas, sinabi pa niya ang isa pang bagay. Nagbabala siya na mag-ingat ka sa mga mahahanap mo. Dahil hindi lahat ay gustong may makakita ng mga iyon. Ang sinabi niya ay nanatili sa hangin. Bumalik ka sa iyong booth. Sinubukan mong balewalain ang iyong pagkabalisa. Pagdating ng susunod na truck. Nagdadala ito ng mga tropikal na prutas. Mga abokado. Iniabot ng driver ang mga dokumento. Mukhang normal ang lahat. Ngunit may ipinansin kang kakaiba. May isang pirma sa form. Parang kapareho ito ng sa kumpanya na nagpadala ng mga estatwa. Iyan ay kahina-hinala, pulang ilaw. Agad na nagreklamo ang driver. Sabi niya, urgent ang kargamento. Mabilis masira ang mga abokado. Nagpursigi ka. Sumampa ka sa container. Pumili ng isang abokado at pinuputol ito. Normal lang. Pinuputol mo pa isa. Normal din. Naramdaman mong nakakatawa ang ginawa mo. Marahil natatakot ka lang. Bumaba ka mula sa truck. Halos pakawalan mo na ang kargamento. Pero lumapit si Ramirez sa tabi mo. Hinawakan ka niya sa balikat. Sabi niya, tama na ang pagpapasuri ngayon. Hayaan mong dumaan ang truck. Nagulat ka sa utos niya. Sabi mo, hindi mo pa natatapos. Pinisil niya ng mahigpit ang balikat mo. Sabi niya, magtiwala ka sa karanasan niya. Tumuloy ang truck, dahan-dahang lumayo, habang nawawala sa daan. May masamang pakiramdam kang tumalima sa puso mo. Napakasama. Hapon na iyon tiningnan mo ang sistema ng mga talaan. Gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa kumpanya ng mga estatwa. Pero ang record ay nawala. Wala. Parang hindi ito kailanman dumaan sa hangganan. Hindi posible. Naitala ito ng kamera. Publiko ang pagkumpiska. Hinahanap mo ang mga video. Wala rin.
Nabura ang oras na binuksan mo ang estatwa, nakatitig ka sa screen. Ang iyong unang malaking tagumpay, wala na sa tala. Doon mo naintindihan. Hindi mo nahuli ang isang kriminal na grupo. Nasa gitna ka ng isang malaking negosyo. Isang napakalaking negosyo. At ang pinakamalala, ang negosyong iyon ay gumagana mula sa loob ng adwana. Dahan-dahan mong inangat ang iyong tingin. Pinagmamasdan ng mga kasamahan mong naglalakad sa pasilyo. Nag-uusap, nagtatawanan, umiinom ng kape. Mukhang mga ordinaryong tao. Ngunit isang kakilakilabot na ideya ang pumapasok sa iyong isip. Marahil, hindi ka kasama ng mga kapwa-empleyado. Marahil kasama mo ay mga kasabwat ng mafia. At ikaw, sa unang araw mo sa trabaho, ipinahayag mo na ang digmaan laban sa kanila, diretso sa punto. Ngayon ay may alam ka na hindi mo dapat nalaman. Hindi sinusubukan ng mafia na tumawid sa hangganan. Ang mafia ang hangganan. Tinitingnan mo ang bakanteng screen. Nawala ang mga tala. Nabura ang mga video. Ang pagkumpiskang naging dahilan para gawing bayani ka. Wala na. Huminga ka ng dahan-dahan. Sinusubukan mong kumbinsihin ang sarili na may lohikal na paliwanag ito. Marahil nagka-error lang ang sistema. Marahil may nagkamaling nag-archive. Ngunit sa kaibuturan, alam mo ang katotohanan. Hindi iyon isang aksidente, isang paglilinis iyon. Isinara mo ang sistema na nanginginig ang mga kamay. Nang itinaas mo ang tingin, may nakita kang mas malala pa. Nakatayo si Ramirez sa harap ng iyong booth. Tinitingnan ka. Hindi siya galit. Hindi rin siya nagulat, kundi matiyaga. Parang isang guro na naghihintay na maintindihan ng estudyante ang aralin. O tulad namin, naghihintay ka na mag-subscribe sa channel at suportahan kami ng like. Pinahiwatig niya sa iyo gamit ang ulo. Sundin mo ako. Naglakad kayo sa pasilyo ng tahimik. Dumating kayo sa maliit na kwarto ng pahingahan. May isang lumang makinang pangkape, 2 silya. Isinara ni Ramirez ang pinto. Nagpuno siya ng kape para sa sarili. Inalok ka rin niya. Tumanggi ka. Napabuntong hininga siya. Sabi niya, lahat ng mga baguhan ay dumadaan dito. Pagkalito, puot, pagiging bayani. Pagkatapos ipinaliwanag niya ng mahinahon. Sabi niya, milyon-milyong piso ang dumadaan sa hangganan bawat taon. Mas marami pa kaysa sa inaamin ng gobyerno. Droga, mga armas, mga elektronikong kagamitan, pera. Lahat ay dumadaloy parang di nakikitang ilog. Tinitingnan ka niya ng diretso sa mata. At sinabi ang isang bagay na nagpapatigil sa iyo. Kailangang kontrolin ang ilog. Kami ang mga kontrol na iyon. Hindi mo maintindihan. Nagpatuloy si Ramirez. Sabi niya, hindi lang puti o itim ang sistema. Ang adwana ang nagdedesisyon kung ano ang daraan at kung ano ang hindi. May mga kargamentong pinipigil. May ilan na dumaraan. Ito ay balanse. Tumawa ka ng hindi makapaniwala. Hindi ito balanse. Ito ay katiwalian. Hindi naakay si Ramirez. Sabi niya lang, ang totoong mundo ay hindi akademya. Pagkatapos, sinabi niya ang mas masama. Sabi niya, nilabag mo kahapon ang isang napakamahal na kasunduan. Hindi dapat binuksan ang mga estatwa. Tinanong ka kung naaalala ang tawag sa gabi. Dahan-dahan kang tumango. Ngumiti si Ramirez. Sabi niya, napakapasensyoso ng kartel sa iyo. Kung sino pa ang ibang baguhan, nawawala ka agad. Pero kapaki-pakinabang ka. Nakagawa ka ng malaking pagkumpiska. Nakita ka ng media. Ngayon may reputasyon ka na. Isang bagong bayani. Isang perpektong simbolo. Para pigilan ang ibang karibal na kargamento. Nagsisimula ng mabuo ang plano sa iyong ulo. Gusto ka nilang gamitin, isang tapat na pulis, bilang sandata laban sa ibang mga kriminal. Uminom na si Ramirez ng huling kape. Inaalok ka ng 2 pagpipilian. Una,
ay simple lang. Sumama ka. Walang masyadong pagbabago. Matututunan mo lang kung kailan tumingin at kung kailan hindi. Sabi niya, kikita ka ng mas maraming pera kaysa akala mo. Pangalawa ay simple rin. Investigasyon sa loob, mga administrative error, pangwasak sa karera, marahil mas masahol pa, tahimik. Iniisip mo ang pamilya mo, ang anak mo, ang pulang bisikleta na nabanggit sa tawag. Huminga ka ng malalim. Nasabi mo ang isang bagay na hindi inaasahan. Ngumiti si Ramirez ng kontento, ngunit hindi dahil sa inaakalang rason mo, dahil sa pagkakataong iyon. Nagsimula na ang plano mo. Sa mga sumunod na araw, kumilos ka ng eksakto kung paano nila inaasahan. Mabilis kang natuto. Anong mga kumpanya ang bahagi ng kartel? Anong mga kargamento ang dapat payagang dumaan? Kung alin ang kailangang madakip, lumalago ang reputasyon mo. Muling nakatawag sa iyo ang lokal na telebisyon, ang batang bayani ng hangganan. Matamis ang irony. Bawat pagkumpiska na ginagawa mo, lumalakas ang kartel na pinoprotektahan mo. Ngunit walang nakakaalam. Pati si Ramirez ay hindi. Dahil may natutunan ka pang iba. Paano gumagana ang buong network? Sino ang pumipirma sa mga dokumento? Mga kamerang pinapatay? Saan tinatago ang pera? Sa mga linggong iyon, minememorya mo ang lahat. Mga pangalan, mga petsa, mga ruta, hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon. Isang Huwebes ng gabi. Tahimik ang shift. Maiksi ang linya ng mga track. Nasa opisina si Ramirez, umiinom ng whiskey. Pumasok ka na may daladalang folder. Sabi mo, may problema. Nungut-ngut si Ramirez. Sabi niya, bukas na lang pag-usapan. Nagpursige ka. Sabi mo, maaaring napakalaki nito. Sa wakas, pumayag siya. Sabay kayong naglakad papunta sa paradahan. Nakaiisa ang container, walang driver, walang nakikitang kumpanya. Nakangisi si Ramirez. Sabi niya, wala ito sa sistema. Eksakto, hiniling mo na buksan niya kasama mo. Nilusot ninyo ang mga selyo. Sumampa kayo sa trailer. Wala kang nakita sa loob na kargamento. Mga itim na kahon lang. Binuksan ni Ramirez ang isa. At natulala. Hindi ito droga. Mga hard disk ito. Dosenang mga iyon. May mga nakaprint na dokumento rin. Libu-libong pahina. Mga bank transfer. Mga larawan. Mga tala ng tawag. Mga video. Lahat ng operasyon. Ang buong sistemang tiwali. Dahan-dahang nilingon ka ni Ramirez. Halata ang pagkalito sa mukha niya na parang nakakatawa. Tinanong mo kung ano ang nangyari. Sa kalmadong boses, ipinaliwanag mo. Sa mga linggo, kinopya mo ang bawat tala, bawat pag-uusap, bawat bayad, pati ang mga naburang kamera. Nabawi mo ang mga ito sa backup server. Nagsimulang pagpapawis si Ramirez. Sabi niya, baliw ka. Walang makikinig sa baguhan. Biglang narinig ang mga tunog. Maraming makina. Mga asul na ilaw ang pumailaw sa paradahan. Dosenang sasakyan ang pumalibot sa gusali. Mga pintuang bumubukas. Mga hagdang mabilis na tinatahak. Mga federal agents na pumapasok na sumisigaw ng mga utos. Tinitigan ka ni Ramirez ng may katakutan. Naunawaan niya ng huli, ang container ay hindi kontrabando. Hindi. Dahan-dahan mong itinataas ang iyong ID, ngunit hindi ito ang ID ng aduana. May isa pang ID sa ilalim. Federasyonal na unit para sa mga panloob na kasong investigasyon. Ang unang araw mo sa aduana. Hindi talaga iyon ang unang araw mo. Isang tago na operasyon ang bago pa man. Sa loob ng maraming buwan, inihanda nila ang iyong pagkakakilanlan. Alam nila na bulok ang sistema, ngunit kailangan nila ng kumpirmasyon mula sa loob. At ginawa mo ito. Sinubukan ni Ramirez tumakbo.
2 otoridad ang bumagsak sa kanya. Pinako siya sa ground at inusli ang mga posas. Habang dinadala siya, sumisigaw siya ng mga pang-iinsulto, banta, mga pangakong paghihiganti. Ngunit huli na, napuno ng mga pag-aresto ang paradahan, mga opisyal, mga driver, mga supervisor. Ang buong network ay bumagsak sa loob ng isang gabi. Ilang oras matapos iyon, sumisimula ng sumikat ang araw. Umupo ka sa gilid ng pier ng loading dock. Lumapit ang isang ahente. Iniabot sa iyo ang isang kape. Sabi niya, mahusay ang ginawa mo. Tinanong mo ng isang simpleng bagay. Kung nangyari ang lahat na sulit. Nag-isip ang ahente ng ilang segundo. Pagkatapos ituro ang gusali sa likod mo. Sabi niya, paminsan-minsan gumagana ang sistema. Kailangan lang itong pulutin ng isang tao. Hininga ang malamig na hangin ng umaga. Nagmugunita ng iyong telepono. May mensahe. Larawan ng anak mo. Nakasakay sa kanyang pulang bisikleta. Ngumiti ka. Sa unang pagkakataon sa loob ng linggo. Hindi mo na kailangang magpanggap bilang bayani. Dahil sa pagkakataong ito, tunay kang bayani. Nagbukas muli ang hangganan sa parehong araw. Muling nagsimulang tumawid ang mga truck. Ngunit ngayon alam mo ang isang mahalagang bagay. Akala ng mafia na kontrolado nila ang aduana. Ang huli nilang inasahan ay ang kanilang pinakamasamang kaaway na nagsimulang magtrabaho doon mula pa sa unang minuto.